Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sana po nasa mabuti po kang ngayong kalagayan saan panig man kayo ng mundo. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin Pastor Apollo C. Quiboloy nag-request po ng manual counting sa COMELEC. Ano po ba ang kanyang dahilan? Ano bang sinabi ng kanyang abogado? Bakit nag-request po siya ng manual counting sa ngayong eleksyon, no? Pagkakatapos ng eleksyon, May 12, 2025, na hindi po pinalad si Pastor Quiboloy na manalo sa pagtakbo bilang senador. Bago niyan, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, supporters ko sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong tiwala, pagmamahal, at suporta sa panonood ng aking mga videos. Kung bago lang kayo sa channel ko at bago lang kayo nakabisita dito, kung okay lang po guys, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, pakikinig, pagbibigay ng komento sa ating videos. Kayo po ang aking boss, na wala na pong iba. So, start na po tayo guys. Ayon po sa balita na basa ko, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay humingi po nag-request po ng manual counting sa resulta ng eleksyon, no? Na nangyari po last Monday, May 12, 2025. Napag-alaman po natin ni si Pastor Quiboloy ay PDP laban po sa partido ni Tatay Digong at hindi po siya napalad, no, or naswerte na nakapasok sa Magic 12, no. Pero mind you guys naka more than 5 million votes si Pastor, no, Quiboloy. Sabi daw ng kanyang kampo ay may nakita po silang discrepancy or anomalya sa resulta ng eleksyon. Okay? Sa kanila 'yon pero sa tingin ko guys, wala naman pong pandaraya nangyayari. Okay? Very transparent po guys ang COMELEC, at saka kung magsasabi sila na may hacking na nangyari, na compromise ang validity ng resulta ng election, medyo malabo po yon. Kasi pag vote natin, hindi naman connected sa internet ang PCOS machine. At nire-review po ng bawat botante kung sino talaga ang kanilang binoto. Pero kung mag-request po ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ng manual counting, ibig sabihin sila po ang gagastos ng millions. Kasi isa-isahin yon. Sa akin lang guys na analysis, hindi matanggap ng Son of God na si Pastor Apollo C. Quiboloy na natalo sa eleksyon. Medyo nakakatawa nga kasi Son of God ka, hindi mo sabihin na, oy, botohin nyo ako. Dapat maging number 1 ako sa eleksyon. Di ba? Son of God kayo. At pwede mo diktahan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Dapat lumabas ka na dyan sa bilangguan. Pero hindi po yun nangyayari Kiniklaim niya lang po Son of God siya, pero hindi talaga ganon sa real life. Kasi may mga kaso po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nagtago nga sa kanyang compound na matagal na panahon. Siyempre, ang kanyang mga followers, magdidepensa yan sa kanya. So, kanila na yon, no? Sa akin lang, mahirap po guys mapatunayan na may pagdaraya, no, sa eleksyon sa ngayon. Kasi kung mayroon talaga, sana nagreklamo na si Manny Pacquiao, Bong Revilla, si Ipe Salvador, si Willie Revillame, kung sino pa ang mga nagpatakbo, no, sa iba't ibang posisyon, kung may pandaraya talaga nangyayari. Kung sa akin lang, kay Pastor, hindi na yun nakakahiya na may more than 5 million votes ka na natanggap, Pastor. Tanggapin mo na lang ang realidad and move on. Pwede ka pa namang tumakbo sa susunod na eleksyon basta hindi ka lang makonvict ng Supreme Court sa mga kaso na hinaharap ng human trafficking, no, may mga rape pa na mga kaso, at kung ano-ano pa mga kaso na hinaharap mo, Pastor. Good luck na lang, no? So yun lang po guys ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share, like, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko.
Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.